Alright, may project na naman tayo. Ito XR200. Tunog lato-lato. Check natin. So, okay. Check natin kung saan banda yan. So, sabi nung may-ari, sa cam bearing. So, check natin. Titingnan natin kung saan yan tunog lato-lato. Okay. Kiki pagana. Kasi may battery ka. Yan na lang sir, 5.8. Parang 4L yung ano niya. 4L yung battery niya. Ay, pang ano yan? Mio, no? Oh. Honda Vitos. Alright, ayan, nabuksan na namin. Hindi pala naka-play yan. Play. So, ito, tatanggalin lang natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ngayon, parehas na to sa mga China Motors na design. Yung mga China Motors dito kinuha. Yung tawag nito. Anong kaparehas dito? Yung Viper. Ay, Viper ba yun? Ito yung ginaya ng Viper. The same ano no pagkagaya nila. Dito nila ginaya sa XR. So ngayon tatanggalin ko tong head, tapos makikita natin yung cams. So check ko muna yung timing chain. Dito lang na i-check yung timing chain. Dito. So check na yung timing chain kung lawlaw siya. So dahil sabi ng may-ari, check yung cam bearing para sure ball ano. So yan. So cut ko muna, malalaman natin mamaya. Alright, so gamitin ng 24mm na ano, back rings. So sa mga baguhan ano, bigyan ko kayo ng idea. So bago nyo baklasin, top dead nyo muna. Yung kung kailangan nyo baklasin, top dead nyo muna para relax yung cams. Madali lang siya tanggalin pag naka-relax, hindi siya persado. So mamaya tuturo ko sa inyo paano paano siya ay ano sa tamang timing. So hope sana mawala yung lato-lato sounds nito. So check natin saan galing kasi hindi naman tayo expert. Based for my experience lang sa mga ginagawa ko. So susundan na lang natin. Basic na lang na ano, anong tawag nito? Step by step na ano paggawa. So alright, gagawin natin, papalo muna yung intake tapos timing natin. So yan sa mga baguhan ano dito para matuto kayo. So alright, umpisa na natin yung ano step natin. So ngayon papalo muna yung valve na yan, yung tapit bolt. Papalo muna bago na din timing ano, yun pumalo na siya. So nakita niyo doon sa intake ano no, sa pagtupian. So ngayon, so timing na natin siya. So para malaman yung timing, ito titingnan niyo tong timing mark dito. So ilawan natin ano sa mga baguhan para magkaroon kayo ng idea. Tapos kung may mga tools kayo, pwede nyo gawin yung mga magpapagawa sa inyo no, yung mga tropa yan. Firings yan.
Tapos sunod yung top dead center niya. So ikita nyo na lang yung guhit. So ayan. Gitna yung guhit. So nakita ko dito naka-advance siya, no. Yun, naka-advance yung timing nito. So yan. Yan yung ano niya, timing niya, yan, no. Sumabagwan na. So yan. Yan yung guhit niya. Nakapantayan dito sa may ito. Itong may hati nitong takip ng head, ano, para dun sa cams. So ang gagawin natin dyan, tuturo ko sa inyo, lahat ng motor basta post stroke may timing yan, basta nakatap dead yung piston. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, ituturo ko sa inyo yung mga pamamaraan. Logic lang kung nagre-repair kayo, logic, no, para madali nyo lang yung sundan. So basta nakatap din yung piston at saka nakarelax yung cams, nakarelax siya, gagalaw siya ng ganun, tapos naka-timing dito sa magneto, ibig sabihin yan naka-timing dito sa magneto, nakatap yan dito yung piston dito sa block, tapos saka niya yung timing, ano. So ito nga yung timing niya, naka-advance na nga to. I-plate ko lang yun, no, Tito, para hindi masyadong matigas yung preno, no. Yung ginawa ni Biboy kagabi. Right. So ngayon, paano ko nasabing advance siya? Dahil dito, alam nyo ba itong ginawa ng engineer? Yung letter T, tapos yung guhit. Ibig sabihin yan, yung T at saka yung guhit, doon nyo isintro yung guhit na yan. Ayan, ha, isintro nyo yan. Kasi yan ang ginawa ng engineer para ibig sabihin nakatap yung piston, yung tamang tama yung tap ng piston, ano. Yan, nakaganyan. Hindi yung susundan mo yung T tapos doon mo igitna, hindi, yung T tapos yung marker. Tandaan nyo, ha. Ngayon, bakit ko nasabing ano yan, naka-advance? Ayan, dahil ang layo, isang ipin siya bago siya pumantay dito. So naka-advance to. Hindi natin alam kung anong nung gumawa nito, unang gumawa. Baka mamaya sa carb sila nagpalit ng G-Things, or baka naka-upgrade yung block, kaya ganoon naka-advance siya. Hindi natin masabing mali yung mekanikong gumawa nito. Baka doon nakatuno yung carb niya dito sa timing na to. So right, yun lang, ha. Hindi tayo sabihin natin na ay mali kasi naka-advance. Hindi. May basihan yung unang gumawa nito kung bakit ganyan ang timing niya. Baka nakatuno yung carb sa ganitong position ng timing. Alright? Okay. Hindi tayo maninira pag gumagawa tayo ng motor. Gawin lang natin yung pinapagawa ng may-ari para mas mainam, mas maganda, wala tayong kaaway. So ngayon, kung baguhan pa kayo, kung gusto nyo talaga malaman yung mga technique, meron kayo permanent marker or para ma-practice nyo yung paggawa nyo. So ako, kahit big bike kaya kong gagawin kasi ang 4-stroke may mga timing yan. Basta nakatap din yung piston, doon mo ita-timing yung timing gear, no? Nakatap din siya. So merong manual doon, hindi kayo malito doon. At saka meron yan sa Google kung yung blueprint kung paano gumawa ng big bike or timing niya, no? Kaya hindi kayo malilito, i-research nyo lang doon. So ngayon, kung may permanent marker kayo, may white, so ganoon lang gagawin nyo kung baguhan kayo. So para hindi nyo ma-miss yung paggawa nyo, so markeran nyo lang yan, yan, no? Yan. Mas maganda yung white, yung pintura.
So sa kanyo babaklasin yung mga yan. So yung mga mechanics na batikan, nagmamarka sila ng mga bolt para hindi na sila gumamit ng torque wrench. Yan, ganyan, mamarkahan nila yan para pag hinigpitan yan, doon din nila tatapat yung marker na minarka nila doon sa bolt na yun. Yun na, tandaan nyo. Yun mga technique ng mga batikan ng mga mechanics. Lalo na sa sasakyan. Para hindi na sila gumamit ng torque wrench. Yun lang ang pag humigpit ng ganun, sobrang higpit, itutugma lang nila yun. Ibig sabihin, yung torque wrench na gamit nung unang paggawa dun sa kumpanya o sa manufacturer, saktong-sakto lang din sa marker nila. Alright? So, hindi kayo magkakamali dito. Basta naka-top dead, tapos timing dito. So, ngayon, yan yung basic na tuturo ko sa inyo para hindi lang kayo malito sa mga timing. So, ayan, naka-timing dito. Tapos yung sa mga XR, ganito yung So, ginaya na to ng Viper. Ganito na yung design ng makina nila. At saka mga Motorstar na mga 200cc. Ito na yung mga style na makina nila. Ginaya na nila yung Honda. So, right. Baklasin ko na to. Cover na to para matanggal natin yung cams. Para titingnan natin yung sinabi ng may-ari. Kung cam bearing nga talaga. Dahil maigpit naman yung timing chain, maigpit naman siya. So right, gamitan na niya yung impact. Cut ko muna. So okay, nabuksan na natin So yung washer, huwag niyong walayin. Mga tanso to, kaya hindi na mamagnet. So huwag niyong walayin to. Tatanggalin natin yun. Tanso yun mga parts yun. Pero mga yung 12 mo na yun. Sige lang. Alright, angat na natin yan. Kalimutan ko kasi kunin yung mga basa. Stokado siya. So dawil dalawa, dito dawil at saka doon sa kabila. May dawil yan para sentro yung cover. So cut muna natin, tatanggalin ko muna yung timing chain, lagyan natin ng rocker para hindi siya laylay para hindi mag-release dun sa baba para hindi kayo mahirapan. So ayan, ganun ang gagawin nyo, lagyan nyo ng rubber, kawit nyo dito. Okay, cut muna. Okay mga part, check natin to. Tapos pag wala dito, check natin yung head dahil bago lang yung block. Check natin yung block, baka yung piston ng tumukod dito. So check natin. So yan, uga na rin siya. Ayan may plane ng medyo malaki na yung plane ito. Confirm na uga yung bearing. So para hindi na tayo doble trabaho, check na rin natin to. Check natin tong check natin tong block. Yung piston baka tukod siya dun sa head, ay dito sa head check natin yan para hindi na doble trabaho.
Mahirap na yung double trabaho. Dapat double check para mawala yung ingay. Right. Wala naman tama yung thumbs. Okay, nakita ko na yung sira. Hawakan mo. Diba? So ito yung ano nyo, isang sira. Lato-lato yan. Nahugot siya. Dapat hindi nahugot to. Ano? Dapat pag ilalagay mo to dapat naka fit. Oh, fit siya. Fix. So yan. Isa na yung sira niyan, yung shafting ng cams. So check pa rin natin dito sa loob. Diyan sa loob ng block. Baka may something or tumukod yung piston doon sa head. Okay, cut muna natin. So right mga parts, good morning. Ayan nga, dahil doon sa sira na cams, shafting ng cams dito sa may holder ng bearing dito sa right side, so yung maliit na bearing. So bumili na nga siya ng bago dahil yung luma niya ay sira, nahugot to. Ganunin mo lang sa kamay, wala, mahugot na siya. Ayan, para malaman natin kung nahugot ba talaga yun. Kasi nakita niya naman siguro, layo molde. Ayan, hindi siya nahugot sa kamay kasi naka-press to pag nilalagay tong bearing. Alright, yeah. Right. So right, bago nito, salpak na natin. Ano pang gagawin natin? Let's begin. Ganyan. Ganyan paglagay, naka-relax. Pag ganyan, persado. Ganyan na. Yan. Saka natin ilagay yung cover. So, papatong na yung rocker arm dyan. Alright. Okay, pwesto na natin yan. Naka-ano na siya. Bukas mo na yan pare. Naka-set na siya ng top dead. Lagyan mo nga sa akin ng kahit na tagisan tornilyo. So, para malaman nyo kung relax, galawin nyo lang to. Yung mapakan ngayon. Right, yan, relax yan. Relax yung cams. So, ilagay na lang natin yung timing gear. Tapos, okay na. Alright. So, mga parts na ilagay ko na. So, hindi ko na mabidyoan dahil mahirap mag-awak ng phone. So, ayan, ilagay na natin na timing na yun. So, panda rin na lang to. So, medyo hindi ako sure dito sa pumaingay pa rin ito na papalitan. Tensioner. Kasi medyo pumapasok siya pag pumapersa tong chain. So, try na lang natin mamaya. Hope na hindi na maingay. Tahimik na siya. Ayan wala na ingay. Wala na yung tunog lato-lato. Luto-luto na lang. Ayan naluto yung langis. Wala na tunog. Tama kayo? Alright. Okay na. That's all. Palitan ko yan natin. So wala na mga parts. So hanggang dito na lang. Yun na yung sira. Cams. Papalitan na yung tensioner kasi medyo lumalaban na. Malaki. Hindi, alam ko na nung una pa lang, tanong ng kung magkano. Alam mo na pag magkano, matik. Motard. Kahit ito